Magandang araw, ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ginagawa ng maraming tao halos araw-araw, lalo na kapag nagmamadali o walang ganang kumain, ang paglaktaw ng almusal, skipping breakfast. Para sa iba, normal lang ito. Para sa katawan mo, may epekto ito na hindi agad napapansin. Simulan natin sa umaga. Kapag nagising ka, ang katawan mo ay galing sa 7 hanggang 9 na oras na walang pagkain. Sa panahong ito, ginagamit ng katawan mo ang stored energy para panatilihing gumagana ang utak, puso, at iba pang organs. Pagkagising mo, mababa na ang energy reserves mo, kaya ang almusal ay parang unang refill ng gasolina ng katawan. Kapag nilaktawan mo ang almusal, ang katawan mo ay napipilitang magpatuloy na gumana kahit kulang sa supply. Ang unang naapektuhan ay ang blood sugar. Kapag walang pagkain sa umaga, mas bumababa ang blood sugar levels. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nahihilo, nanginginig o madaling mairita kapag hindi nag-aalmusal. Kapag mababa ang blood sugar, ang katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang layunin nito ay itaas ang blood sugar para makapag-function ang utak. Pero kapag araw-araw itong nangyayari, nagiging chronic stress ang katawan. Hindi mo man ramdam agad, pero unti-unti itong nakakapagod sa sistema. Ngayon pag-usapan natin ang energy. Maraming tao ang nagsasabing, sanay na raw sila na walang almusal. Pero ang totoo, sanay lang ang katawan sa pagod. Kapag hindi ka nag-aalmusal, mas umaasa ka sa kape o matatamis para gumising. Ang energy mo ay biglang tataas at biglang babagsak. Hindi steady, hindi sustainable. Sa utak, ang epekto ay malinaw. Ang utak ay umaasa sa glucose bilang pangunahing source ng energy. Kapag walang almusal, mas mahirap mag-focus, mas mabagal mag-isip, at mas madaling magkamali. Kaya maraming tao ang mas productive sana sa umaga, pero dahil walang kinain, nahihirapan silang mag-function. Pagdating sa emosyon, may epekto rin ito. Ang hindi pagkain sa umaga ay maaring magdulot ng pagiging irritable, mabilis mainis, at minsan ay anxiety. Hindi ito dahil masama ang ugali mo. Ito ay reaksyon ng utak sa kakulangan ng energy. Ngayon pag-usapan natin ang gana sa pagkain. Kapag nilaktawan mo ang almusal, madalas mas sobra ang kain mo sa tanghali o hapon. Ang katawan mo ay bumabawi. Mas mataas ang cravings sa matatamis at processed food. Ito ang dahilan kung bakit ang skipping breakfast ay minsan konektado sa weight gain, hindi weight loss. Sa hormones, may epekto rin ito. Ang regular na pagkain sa umaga ay tumutulong mag-regulate ng appetite hormones tulad ng insulin, ghrelin, at leptin. Kapag hindi ka nag-aalmusal, nagiging magulo ang signals ng gutom at busog. Mas mahirap malaman kung kailan ka talaga dapat kumain. Pagdating sa blood sugar control, lalo na sa may pre-diabetes o diabetes, ang paglaktaw ng almusal ay maaaring magdulot ng mas malaking sugar spikes sa susunod na pagkain. Dahil gutom na gutom ang katawan, mas malakas ang response nito sa pagkain, kaya mas mataas ang tsansa ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ngayon, pag-usapan natin ang tiyan. Kapag walang laman ang tiyan sa umaga at sabay ka agad uminom ng kape, mas naiirita ang stomach lining. Ito ay maaaring magdulot ng hyperacidity, pananakit ng sikmura o heartburn sa ilang tao. Ang kaunting pagkain sa umaga ay nagsisilbing proteksyon para sa tiyan. Sa metabolismo, may maling paniniwala na ang skipping breakfast ay nagpapapayat. Sa ilang tao, maaaring pansamantalang bumaba ang calories, pero sa marami, ang epekto ay kabaligtaran. Mas mabagal ang metabolism sa paglipas ng panahon dahil ang katawan ay nag-a-adjust sa kakulangan ng regular na pagkain. Ngayon mahalagang linawin ito, hindi lahat ng tao ay pareho. May mga taong komportable sa late breakfast o brunch
Ang mahalaga ay hindi mo ginugutom ang sarili mo araw-araw. Kung hindi ka gutom pagising, pwede kang kumain ng kaunti lang. Hindi kailangang mabigat, hindi rin kailangang bongga ang almusal. Hindi kailangan ng maraming pagkain, kahit simple lang. Itlog, saging, oatmeal, tinapay. Kaunting protina at fiber ay sapat na para bigyan ng signal ang katawan na may paparating na energy. Kung ang dahilan mo sa hindi pag-aalmusal ay oras, subukan ang simple. Kahit dalhin mo na lang. Kung ang dahilan ay diet, tandaan mo na ang consistent na pagkain ay mas mahalaga kaysa sa pag-skip na nagdudulot ng binge sa huli. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ano ang mas mahalaga, ang ilang minutong dagdag sa tulog o ang mas maayos na energy sa buong araw? Minsan, ang maliit na desisyon sa umaga ay may malaking epekto sa buong araw mo. Ang punto nito ay simple. Ang almusal ay hindi obligasyon pero isa itong tool. Tool para sa energy, tool para sa focus, tool para sa blood sugar control. Kapag ginamit mo ito ng tama, makakatulong ito sa katawan mo. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung ikaw ay may specific medical condition o iniinom na gamot, kumonsulta sa healthcare professional. Salamat sa panunood. Alagaan ang katawan. Simulan sa umaga, araw-araw.